Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Martes. Ako, maulan, napakamakulimlim po sa buong Quezon City at buong Metro Manila. Gayun pa man, masayang hapon, Nelson. Ay, masayang hapon, Jen. Masayang hapon sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Lalong-lalo na yung lagi nag-aabang sa Saganang Mamamayan. Anong pang oras dyan? Ano po ang lagay ng panahon? Welcome po sa ating isa na namang makabuluhang episode ng ating programa ngayon. Namimiss ko ngayon yung mainit na arroz caldo. Nelson, ano ha? Ay, oo. Tapos meron tayong yung tawag doon, putok. Oo. Iba, tawag doon, monay, no? Oo. Sa pagbilaw, tawag doon, pinagong. Pero sa kanila, maliit eh. Pero yung medyo malaki ng konti. Oo. Yung gawa ng pag-asa. Tapos meron ka mainit na, tinapay. May yung arroz caldo o kaya goto. Ay, sarap yan. Ay, Oo. tapos pipisaan mo ng kalamansi. Tapos may konting sili. Wow! Ang sarap niyan. Eh, Meron tama-tama yan, ha? Meron ba tayo ngayon dyan? Eh, meron naman. Ganun. August, ano pa lang yun eh. Okay, sa susunod, pagdating ng mga Setyembre, maglalagay ako lugawan dyan sa kanto. Ayun, yun pala yun. para pag ganitong panahon, hindi na tayo lalayo pa, Nelson. Ayan, yan. Sige, pero sige. alam mo naman ang lugaw, ano yan, no? Pangkaraniwang merienda, pwedeng agahan, hapunan, tanghalian, lahat ng oras. Tama. Ano ha? Oo. Mas masarap din nata yung... kailan ka ba huli nakatikim ng palabok? Kanina lang. Masarap din yung palabok na yung gusto ko yung maliliitang Hindi, yung hibla eh. hanapin mo yung pansit luglog. Luglog, pero Yan kasi kakaiba yan eh. Oo, ang pansit luglog kasi parang bihira ang nakakaalam yan eh. Bihira nga. Bihira, nakakakain ako dati sa may gawin ng San Pedro Laguna. Oo. At saka sa may gawin ng Bulacan. Dito, pagka bumili ka ng sabi, ano ko yung luglog? Hindi na alam luglog eh. Pansit palabok ang Palabok bibigay lang sa'yo. alam. Oo, At saka yung, kasi di ba yan ang hiblang ginagamit dyan, yung pansit bihon na nilalagyan ng tinapa at saka sauce. Yun ang pansit luglog. Oo. Ayun pa Iba naman, medyo makakapal ang noodles. ganon. Oo, depende kung anong version ng luglog yan. Hindi, masarap din ngayon yung Vietnamese noodles, yung rice noodles. Ayun po. Po ba tawag? Powa. Attorney Powa. Kung ano man po tawag na dyan, tapos may sabaw, no? Ay, nako. Ihigupin muna yung sabaw ngayon. Oo. Tapos mamaya na ng konti yung noodles kasi. Anyway. Eh, bakit ba puro pagkain ang binabanggit Hindi, mo? kasi ganitong panahon. Oo. Siguro nakatanggap ka ng 2,000 pesos. Galing sa SSS? Ayuda? Ayuda. Hindi, masaya lang ako kasi sa nangyari kay Alex Iyala. Ayun. Ano di ba nangyari kay Alex Ayala? Dapat tayong mag-celebrate. Magbunyi ang buong bansa. Yes. Ayun, sa kauna-unahang pagkakataon, meron nung isang Pilipino, ang sabi nila ay Pilipina, na naging champion sa Wimbledon Championship. Yan. Ayan o. Green na green, pare ko. Oo. Pero hindi daw po political color yan, Sports yan eh. Oo. Sports yan. Huwag natin lagyan ng Huwag yun ang kulay. intrigahin yung Oo. Kasi kung ano-ano sinasabi. Pati nga rin si Green Lantern binibigyan na rin ng kulay ng politika. Nagkataon lang na wag yung haluan ng politika. Si Alex Ayala, palakasan, palaro. Tennis po ang kanya, Ay, hindi pala Wimbledon. Mubadala. Mubadala Open. Mubadala DC Open. Sa Washington, D.C. Yes. Ayun, ang tinalo lang naman niya sa finals ay yung world number 3. Si Jessica Pegula. Score 4-6. Lumamang si Pegula Kaya lang... Yung unang set, panalo siya. Unang set, panalo. Tapos, nung pangalawang set, umulan. Yes. Umulan. Pero lumalamang na si Ayala, pero umuulan. So, hininto po yung laban. Nahinto ang laban nila. Oo, na-suspend. At ginawa gabi na. Oo. Oo. Pagbalik nila, momentum na si Alex. Yun na. Oo. 6-4 na. Oo. 6-0. Yun, no?
6-0? Si Mubadala, si ano naman, si Pegula ata, napuyat. Napuyat. Hindi daw sanay ata. At saka naka-recover siyempre si Ayala, si Alex. Ilang taon na ba si Pegula? Kasi ito si Alex batang-bata Eh, no? 21 years old 21. Alex Sandra. Si Pegula naman, Si Pegulan naman parang ay... may edad na no? Kasi dati na napapanood ko na yun Matagal na siyang dati na, number 3 na nga eh. Yan, word number 3. Oo. Congratulations, Alex! Eh, bago siya makalagpas kay Pegula, dumaan muna si Alex sa number 1, Jen. Oo, si ano? Si Osaka. Yes, so... Di ba? At saka isa, yung may kwentong malungkot sa Korea na nakuha ng American parents. Si ano pangalan nun? American ng apelyido eh. Pero yun daw talaga, pinanganak sa Korea, pero napabayaan ng magulang. Oo. Tapos, kinuha ng pamilya ng Amerikano at doon na siya ay naglaro ng tennis. Ganun ba? Parang ang storya niya, parang short story sa Facebook eh. Na inapi muna, tapos nagtagumpay. Totoo kaya yan? Baka naman di totoo, ha? Sabi ni Kuya Ramon, yun daw ang Ayun talaga ang ang story story nun? daw talaga nun. Di ko alam, maalala ko anong apelyido eh. Tapos yung tinalo niya, nakalaban niya ngayon yung Osaka ata. Ayun. So yung sa ano pa, At ito naman- magaling din yun eh, no? Oo. 32 years old si Pegula. Jen. Aba, kalalos mahigit. Oo, 10 taon ang mahigit ang lamang. Ay, sa kaya edad. kung resistensya pala pag-uusapan eh. Oo, at saka siyempre yung crowd dyan ang nagdala eh. Yun na nga. Oo. Kasi sabi nung Pilipino eh, oh. mga nanonood daw doon, Oo. pagka nakipigulo daw, tahimik Oo. Pero kapag pumalo daw si Alex, Oo. umuuga daw yung Ayan, tennis court eh. Maganda yung trophy ngayon, ha? Paikot-ikot, oh. Oo. Parang nota ng sharp pa yan, o Oo nga, no? sa music. Oo. Oo. Clef. Oo. Clef ba tawag? G-Clef. Oo. G-Clef. Congratulations. $250,000 US dollar. Dollars? Yes. Ba, kaibigan ko to eh, si... Ay, oo. Close kami niyan eh. Noon ng panahon eh. Oo. Nung bata pa rin, inakalong-kalong ko yan si Alex eh. At tinuro ko mamalo yan, Jen. Ay, ganun pa man. At next na niya ay yung Toronto. Canada, Toronto Nason. na, oo. Ang laban nila ay sa Canada. Alam mo bang ang balita daw doon sa kanila, sa Toronto, sapagkat napakarami ng Pilipino sa Canada, Ngayon pa lang, sold out na ang ticket. lahat na may laban siya. Lahat ng may laban si Alex Ayala. Punta tayo dyan sa Grabe. Toronto. Oo. Alam mo bang dating Shanghai? Yung Toronto? Toronto. Hindi nga. Para replay natin. Ayun, masaya lang ho kami ha. Kaya, Busog kami. Alam mo bang dating Shanghai ang Toronto. Kaya lang pagdating ng mga Pilipino, tinikman nila yung Shanghai. Sabi, matamis eh. Kaya mula noon tinawag nila Toronto eh. yun, Toronto. Yun pala ang alamat alamat nun, ng Toronto. Yan. Ayan. Ganun pa man. Ayun ba't po. pa tayo masaya dyan? Ayun na nga, isa sa dahilan yun, masaya tayo. Kaya nagpakain itong si Wendy Romalahad Ayan. ng palabok. Meron pang isa. Meron pa tayo Meron dapat pang ipagsaya. dapat na ipagbunyi ang mamamayang Pilipino dyan. Hindi, sabi ni Gracie de Guzman, okay na, wala na tayong dapat ipagsaya. Ay, ito, mas Naka-idlip na nga raw siya. Si Gracie. Ganun ba? Oh, Ito, siguro. Kayo na pa tayo nag-uusap. Oo. Wala tayong audio sa air eh. Wala ba? Baka nakamute. Ito pa dyan, ito higit pa ito sa pagkamanalo ni Ayala sa Mubadala. Bakit? Kasi first time to, di ba? Na Oo. minanalo sa Oo. tennis. Kasi ang tennis, minsan lang tayong magsasaya. Oo Pagkatapos nito, bagong laban na naman, di ba? Oo. Ito, halos habang buhay na magiging masaya ang mga Pilipino. Lifetime ito? Lifetime ang epekto ng ano na to. Parang wala akong nabalitaan. Meron. Abay, bukas magpapamerienda ako pag kami ganyan. Tama. Oo, Tama lang. Wendy, magpa-order ka na ha? Oo. Bukas ng delivery. Para nang siguro ano tayo? Na-order na. Kita mo, ang bilis.
I-order mo kami ng pansit bading, ha? Sa Bukawi, Bulacan. Sa Bulacan. Alam mo ba kung anong dapat nating i-celebrate? Ano yan na dapat natin Ikatuwa i-celebrate? ng lahat ng mga Pilipino? Ano yan? Ito po, ang Pilipinas po, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakapag-submit na ng mapa sa United Nations. Mapa? Yes, mapa kung saan ay nakalagay ang mga coordinates ng West Philippine Sea, dyan ho sa Bajo de Masinloc. Ha? Nautical chart ng Scarborough Shoal. Ngayon lang natin naisumite yan? Ngayon lang. Kailan yan? Nagpa-picture pa. Gusto makita yung picture? Totoo ba yan? Ano May yan? dapat nga natin ipagbunyi May yan. picture pa eh. Oo. Pakita mo nga yung picture. Sige nga, totoo ba yan? Oo, ipinagmamalaki nga ito ng buong Pilipinas, ng pamahalaan ng Maging Pilipinas. ang Pangulong Bongbong Nelson ay pinagmamalaki yung tagpo na yan. Kailangan lang. Oo. July 29 pa ito sinabit. Nung isang araw lang, Oo, Oo. pero ngayon lang ibinabalita ng Department of Foreign Affairs. DFA ang nagsumite. Yes. Isinumitin nila saan? Sa United Nations Secretariat. Aba. Oo, sabi ng DFA, Oh. ito ay alinsunod sa Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. So noon pang 19 ano yan? 82. 1982, inaatasan na tayo Oo. na magsumite ng mapa. Lahat ng mga coastal state, ibig sabihin mga bansang napapaligiran ng mga tubig, may katubigan, Oo. dapat ipapalathala nila ang kanilang official na mapa. 2026 lang natin isinagawa. Oh, geographical coordinates na magpapakita ng ating baseline. Ipakita natin yan, direct. Oo. Totoo ba yan? Baka sabi nila, kwentuhan nyo lang, dalawa kayong kamuting kahoy. Totoo ito. Ano ang batayan natin na nangyari nga yan? At diyan, ipapakita din ang territorial sea at exclusive economic zone. Hindi totoo yan. Kasi Nelson, narinig ko na ang mga nagsasabi expert sa Pilipinas. Sino bang expert yan? No need. No need. Hindi na natin kailangan yan kasi automatic atin na yan eh. Ang sabi niya Oh. basta alam na natin yung baseline natin, yung coastline, Oh. kwekwentahin mo lang 200 nautical miles. pag sinukat mo yan. Yun na yun. Totoo. Hindi na kailangan ng mapa-mapa Wala na yan. Alam na natin yan. Oo. Ay, hindi na kailangan natin ng anong coordinates. Paano nata- may coordinates at tubig yan? Natatandaan ko, meron pang isang professor dyan, ha? Isang professor, Maritime expert na yun. maritime expert, ang pakilala niya, Oh. kinutya pa si Senador Rodante Marcoleta noon eh. Nang sinabi ni Senador Marcoleta noon na nasan yung mapa natin na may coordinates, isubmit na natin sa United Nations. Bakit ngayon hindi nyo pa nagagawa? Inaatasan na tayo. Batay pa doon sa desisyon nga ng UNCLOS. Ano? Eh, sabi nung, ano man tawag doon? Anong pangalan nun? Oh. Ang sabi nila, si ano doon yun eh. Professor Stone Iron. Stone. Hindi, tama. Ganun ba? Stone Iron. Hindi. Baka ito naman ang katwiran nila dyan, Nelson. Hindi. Ang sinasabi namin hong automatikong atin ay ang West Philippine Sea. Hindi yung binabanggit mong Bajo de Masinloc. Bajo de Masinloc. Ano yan? Anong titulo nung sinumitin natin mapa? Bajo de Masinloc and approach. And approach. O, ibig sabihin, yung papunta doon, hanggang yung paligid. So hindi anya West Philippine Sea yan. Iba yung West Philippine Sea. Iba po yung binabanggit namin na Bajo de Masinloc and approach. Di ba? Eh, saan mo ikakabit yung Bajo de Masinloc? Eh, puro tubig nga yan eh. Ang paligid ng Bajo de Masinloc, yun nga yung kine-claim natin na West Philippine Sea. Ganun. Oo. Kaya kapag minapa mo ang Scarborough Shoal, makikita mo rin yung mga hangganan ng West Philippine Sea dun sa part na yun. Ganun. Oo. Sayang wala yun. Hindi, pinakita na natin kayo ng umaga. Direct. Oo, Doon sa kaya kayo ng nga umaga. eh. Pinakita na At natin. saka meron naman tayo rito bakit wala itong Meron mga pictures meron yan. yan, number 3A, Oo. Ang sabi kasi doon Para lang baka sabihin nila, kwentong barbero, Oo nga. kwentong kamuting kahoy lang sinasabi ninyong yan eh. Kung matatandaan po ninyo, noong Pebrero lamang ng taong ito, sinabi ni UP Professor J. Batong Bakal
na isa hong Maritime expert. oo, maritime Tagapagturo yan affairs sa ano. and law of the sea, IMLOS UP Institute for Maritime Affairs. Ganun, no? Na matagal nang may mapa Ganun. February to ha. Hindi naman kasi nagtatanong. Ba't kasi hindi kayo nagtatanong? Ay, Pinatutukulan dito si Senador Marcoleta. Nung hinahanap ni Marcoleta kung nasan yung mapa natin, para bakit hindi pa ginagawa? Oo. Ang sabi nitong si Professor, matagal nang may mapa, hindi naman kasi kayo nagtatanong. Huwag kasi kayo basta-basta nagpapadala sa mga haka-haka o maling impormasyon, lalo na sa mga taong hindi naman eksperto sa batas ng dagat at teritoryo. Na ang tinutukoy niya dyan, si Senador Marcoleta. Oo, huwag kayo maniwala dyan. Hindi, nagpalabas nga sila ng mapa, Nelson, nang galing sa Namria. Ayun nga. Dito pinakita rin natin dito sa Palatuntunan, di ba? Ang problema, yung mapang ipinakita nila ay mapang pang-eskwelahan, Jen, administrative map. Administrative map. Oo, para halimbawa mag-aaral kayo, di ba? O, ito mapa ng Pilipinas, ito ang West Philippine Sea. Hindi yun ang mapang hinahanap ni Senador Marcoleta. At ika lang, Nelson, bago mo tuloy, Yan July 31 July 31. Philippines Deposit Chart of Baho de Masinloc Ayan. with United Nations. Ayun, Sino ang representante ng Pilipinas diyan? Yung Permanent representative. Representative Sa Enrique UN. Manalo. Si Sir Ike, kilala ko 'yan. Oo. Tapos itong mga tumanggap, mga taga-United Nations ito. Ayan kilala ko yung babae. Nagkakapi kami niyan dati. Diyan sa UN. So sa UN ito. UN Avenue, diyan. Ba hindi? Teka. Baka sabihin. Di ba sa UN Avenue yan? Hindi. Talagang sa United Nations, sa New York yan? Ayan 31 July 2026. Aba. Philippines Deposits Chart Ito. of Baho de Masinloc Totoo with nga, United Nations. Tingnan mo tingnan yung mabuti mga babayan yung mapa. Yan ba yung mapang itinuturo sa mga paaralan na sinasabi ni Batong Baka na matagal nang may mapa, hindi naman kasi kayo nagtatanong. Ibang-iba po, kasi yung tinan mo, green lang yan, di ba? Oo nga. Yan yung Baho de Masinloc, tsaka yung paligid niya, yung mga tubig. Yun nga, baka ang ikatwiran nila, Nelson. Hindi, ang sinumitin natin dyan, Baho de Masinloc. Ayun nga. Bakit hindi yung matagal ng mapang sinasabi ni Batong Baka lang isinabmit? Yung administrative map. Ayun ang hinahanap di ba? Hindi, kaya nga administrative map yung tinawag. Pang-local lang yun, sa atin lang yun. Oo. Ang hinahanap po ni Senador Marcoleta, yung ang UN Nautical Chart, gaya niyang isinabmit ng Pilipinas sa UN Ayun. noong July 31. July 31 yung nakalagay, no? Oo nga. July 31. Kaya maliho yung katwiran noon ni Batong Bakal na matagal nang may mapa. Matagal nang may mapa pero hindi yan pwede isubmit sa UN, di ba? Hindi. So, ibig sabihin, kung talaga ating yan, ba't pa tayo nag-submit ng mapa pala, no? So, ibig sabihin, ito'y... Para makilala nga tayo. Sinabit ba ito doon sa yung International Hydrographic, yung IHO? Hindi, dyan muna. Dyan muna Kasi sa UN. pagtatalunan yan Pwede may mga question Oo nga pala, baka may mag-claim na iba, may mga claimants. Pagka inaprubahan yan, tsaka yan matatala dun sa record. Kasi nga, gaya ngayon, Nelson, ay tumututol na ngayon ang China. Dito sa pagsusubitin natin ng mapang ito. Siyempre, kasi claimant din sila doon. Yan. At di natin alam kung baka tumutol din yan yung Vietnam, ha? At yung iba pang claimant, Kasi Indonesia. yan, fishing Disputed ground, island disputed yan. area, tsaka open sea, yung open ang lahat yan na pwedeng makapangisda. Kaya kailangan i-submit mo para titingnan nila. I-compare nila sa mapa nila kung alin doon yung yung hangganan nyo ay nag-overlap. May overlapping. Yes. Kaya kailangan nyo talaga linawin yung coordinates. At ang isa pa pong napahiya sa pangyayaring yan, Ba, meron pa ba? si retired Justice Antonio Carpio. Hindi. Ang sabi niya ni Justice Antonio Carpio, ano din anong tawag doon? Hindi yung Baho de Masinloc din daw Sabi niya, no need to submit map. Ay na nga, hindi na nga raw natin kailangan mag-submit kasi automatic nga meron na tayo yan Kaya nga. Bakit tayo nag-submit? Kasi nga, doon sa decision nga po ng yung arbitral ruling,
sinasabing atin na nga yun. Oo nga. Pero ang tanong, saan ang hangganan? Paano mo pangahawakan yung arbitral ruling kung wala ka namang sukat nung sinasabi doon, Oo di ba? nga, no? Hindi mo matukoy kung nasaan. Aba, Sa simple lang hong awayan sa lupa, kailangan meron kang survey ng lupa, lote mo. oo. Alam mo kung nasa, ma-identify mo. totoo yun. Di ba? Lalo na sa dagat kasi napakahirap niyan. Di mo Walang na- hangganan, hindi pwedeng lagyan ng buhon yan. Hindi ka naman pwede mong lagay ng metro dyan. Coordinates ang nandyan, no? Oo. Kaya importante po yan. Kaya yung pagsasubmit natin na yan ay isa ng malaking hakbang para dun sa teritoryo natin. Pero ganun pa man, hindi automatic kung atin agad, ha? Kasi may mga magdidispute nagdidispute eh. So, ibig sabihin, teka lang, yung Baho de Masinloc, matagal ng ating Masambales yan, di ba? Oh. Ang problema kasi, kaya magulo, Oh. nakapwesto doon yung China dyan eh. Oo. Doon Di ba, tayo laging tinataboy, di ba? kapag ka kasi ang usapin ay teritoryo, Oho. lamang kung sino yung nandun eh. Ay, totoo. Kailangan mo kasi paalisin po na, di ba? Oo. Kaya lagi nilang tinataboy. Bagamat meron tayo doon, no, yung BRP Sierra Madre ba yun? Yung nakadaong doon na hindi na gumagalaw yung barko natin. Di ba? Naihimpil natin doon eh. Ang problema, bago ka makarating doon, yung supply mission, dadaan ka doon sa pinagagawang teritoryo. No? So, Ito yung sinasabi ni Antonio Carpio dati. no need to announce coordinates of outer limits of EEZ. Oo, yan no. Ipso facto daw yan eh. And ab initio by virtue of its sovereignty over the land. Ang ibig niya sabihin dito, dahil may lupa ka, may teritoryo ka lupa, Oo. basta 200 nautical miles, automatic na meron kang exclusive economic zone. Oho. Automatic yan kung wala kang makatabing Totoo. bansa. Paano kung, May overlapping. ay mo, yung Taiwan, Oo nga, yan. kinuwenta mo, 200 nautical miles, tatamaan yung teritoryo ng ibang bansa. Oho. E di away kayo dyan, di ba? Tapos pwede mo bang ipilit? Hindi, kwinenta ko eh. Palaki. 200 nautical miles eh. Sabi nung kabi, hindi, kinuwento ko eh. Sobre din ako. Di ba, overlapping tayo. Eh di away kayo dyan. Yan. Kaya kailangan nga ho, merong mga limits, Oho. kailangan merong nautical chart. Hindi ba? Kasi kung sinunod natin itong sinasabi ni Antonio Carpio, di hindi na sana nag-submit. Oho. Hindi na nag-submit yung DFA. Di ba? Kaya mali po yun. No? Buti na lang, nandyan noon si Senador Marcoleta. Kasi kung walang tututulin. No? So, hindi natin pwede ikatwiran. Ang pinagtatalunan namin noon, West Philippine Sea. Hindi ang Baho de Masinloc. Kasi nandun din yung West Philippine Sea. Oo. Kasi baka yun ang maging palusot eh. Oo. Di ba? Kasi alam mo ng mga abogado, letra for letra, tsaka word for word kung bumanat yung mga yan eh. Magmumukha silang ganyan. Mas katawa-tawa, di ba? Oo. Sabi, tatanong mo lang, ano bang dagat ang meron sa Baho de Masinloc? Isa rin sa mga ano yan, di ba? Naalala ko, nagkaroon din ng mainit ang pagkatalo dati dyan. Si Senador Marcoleta at saka si Senador Kiko Pangilinan. Ayan nga. Di ba? Pareho sila ng mga posisyon eh. Oho. Na hindi na daw kailangan niyang mga kwenta-kwenta na yan. Oho, at saka doon pa nga, meron pa siyang advisor mula sa DND, mula sa kung saan-saan. Oo. Tapos si Senador Marcoleta naman, batay doon sa kanyang pag-aaral na sinagawa. Binabas pa siya at sinasabing pro-China. Oho. Pumapanig daw sa China. Chinador. Ibig ba sabihin yung DFA? DFA? China DFA? Bakit? Sumunod lang naman sila sa batas. Utos nung UNCLOS, no? Kasi 20 pa pala, 18, tama ba? Oo. 2018 ba tayo inuutusan na magsumite na tayo ng ganyang hinihingi nila? Tsaka kailangan talaga pagka meron kang mga karagatan na nasasakop ng teritoryo mo, obligado kang mag-submit ng nautical chart eh. Pero ba't parang hindi ito naibalita ng iba't ibang mga network? Baka nahihiya sila, Jen. Kasi yung mga tagapagsalita nila, binabati ko si Marcoleta nung araw eh. Ganun ba? Oo, nung ito ay mainit yung na-issue, tayong dalawa lang naman ang kakampi ni Senador Marcoleta. Hindi, di ba? kasi kung ito yung nangyari,
Bagamat, kulang pa, no? Kumbaga, half-baked pa lang ito, no? Hindi pa talaga masabi nating tagumpay na tayo, pero at least nakaisang hagbang na tayo, Ayun Nelson. ang importante. Na isumitit na natin yung kailangan. Nandun na. Oo. Ay di, isang malaking accomplishment ito. Dapat kabalid-balita ito sa buong headline Pilipinas. yan, headline. Oo. Pero ayaw nga nung gawin ng iba kasi mauukil-kil na, di ba, binalikan mo yung mga unang broadcast. Oo nga, no? Magmumukha silang Ganon. ano ba yung kain na, no? Naka, yun pa pala, no? So, dapat siguro matawagan din natin ang taga-DFA. May paliwanag din nila itong bagay na ito. Baka kasi magkaroon ng pagtatalo sa mga susunod na araw. Bakit sa tagal ng panahon, ngayon lang natin isinumite. Matagal na pala ito hinahanap sa atin ng UNCLOS. Nga, hindi. Diba? Matagal din kasi yata ang gawin yan eh. Ganon. Hindi ito basta-basta din pala. Oo. Tsaka hirap ata yung mga maninisid natin kung paano. Tape measure ata ginamit eh? Yung ruler. Yung ruler ang ginamit. Ruler ba ginamit? Pagsukat. Kasi maaaring hindi tayo masyadong merong technology tungkol sa ganyan. Para sa atin sa ating kabatiran, pati technical explanation, baka meron din ng technical explanation dito ang DFA ukol sa mga bagay ito para sa higit na kabatiran ng ating mga kababayan. Di ba? Nagpatawag nga ng hearing dito si Senator Marcoleta. Yes. Pinatawag niya yung NAMRIE. Oo. Kaya lang hindi nagpuntahan siya. Wala. Hindi sila hindi sila nagpuntahan. Kasi ang sabi nila, yan ay issue of national security. Yan. Oh. At doon nga nila ipinalabas yung administrative map na tinalakay din natin sa palatuntunan ito. Na may mapa na daw. Hindi daw kailangan gumawa ng bago. Naging tanong nga doon, ano ba yung administrative map? Administrative map para sa mga local government yun, di ba? Makita mo yung boundary ng bayan mo, hindi yung tubig. At saka yung mga regional, sakop ng mga bawat region, mga probinsya. At saka sa eskwelahan. No? Yes. Ituturo mo, andito yung dagat, andito yung lupa. Pero hindi para i-claim yung territorial sea mo, yung West Philippine Sea. Kasi doon po yun isusumite sa United Nations. Yes. At doon po pagtatalon-talunan at pagka yan ay ikaw na naig, irirehistro ka na nila ngayon. Yun. Malinaw na yun. Kaya congratulations sa taga-DFA. At saka yung ating permanent representative sa United Nations, Ambassador Enrique Manalo. Ayan. Sa pagtugon na yan. Ha? Kasi kung naging matigas tayo dyan, halimbawa, sinabi nila, sabi ni Justice Carpio, hindi na kailangan eh. Tsaka sabi ng mga expert, UP professor, hindi kailangan. Sabi din ng mga Dean of Law Schools, hindi kailangan eh. Huwag na tayong gumalaw. Papagurin lang natin sarili natin, hindi naman pala kailangan. Di ba? Hindi wala pa dapat yan. Ang problema, nung ni-review nila yung batas sa inuutos, meron talaga inuutosan pala talaga sila. Kailangan mo talagang mag-submit eh. Buti hindi kayo nakinig sa kanila. Kasi yung utos nga ng batas, hindi na binabasa ng Senador Marcoleta dati. Bakit po ba nakalipas sa ilang panahon, hindi nyo sinusumite ito? Yun. Kung hindi pa ginanon, baka wala na tayo. Wala pa rin yung at nung nagpakita naman ng map, ang ipinakita, administrative map. Hindi pa pala. Ibig sabihin, gusto lang nilang linlangin ng tao. Di ba? Nagpakita ka ng mapa na hindi naman pala yun yung mapang hinahanap. Kinikilala ng daigdig. Gusto nila pagtakpan ng inyong mga pagkakamali. At dahil dyan, maglakbay tayo sa dagat. Okay. Maglakbay tayo. Naka-nautical chart na yan. Naka-nautical chart na po ito. Bagamat mayroon pang pagtutol ang China. Ako naman sa China, huwag na kayo tumutol. Di ba? Amin naman talaga yan eh. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Nako, may paalaala po ang PPA. Panoorin natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services
and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA! Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya sa ayaw pong lumabas, ay mag-order lang po at magpa-deliver via Pure Gold mobile. Guangzhou Modern Cancer Hospital. A cancer diagnosis can be life-changing, but it doesn't have to mean giving up hope. CU Guangzhou Modern Cancer Hospital is offering new treatment options and a renewed change at life. Let's watch this. Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Ayon, tuloy sa ating palatuntunin. Magandang hapon muna kay Ka-Ed Pelayo. Ka-Ed Pelayo, sabi niya dyan, talagang nagiging habit forming na ang panonood ng Saganang Mamayan tuwing hapon. Salamat po ng marami, Ka-Ed Pel. At sa lahat po ng mga kasama ninyo dyan sa opisina. Yan. Regular fans na po kami ng Saganang Mamamayan. Yun dapat. Ang tawag na to, si Ka-Ed pala, engineer ata ito, no? Pwede natin ipasukat pala yung West Philippine Sea. Pwede. Tsaka yung Baho de Masinloc and approach. Bakura natin. Ang Kaabet Malate naman, good afternoon po. Masaya po kami nanonood. Meron daw konting karamdaman palang Kaabet. Pakibati po taga Finance Housing, Centerville Extension at ang Ka-Alan Ocampo, Ka-June at Jaja Galamay ng Dapdap, Kapas, Tarlac. Ayan. At sa araw na ito, Nelson, ang mga taga La Union ay masaya. Bakit? Sapagkat birthday ngayon ng Ka-Jessie Capuno. Ayan, ang kanila pong tagapangasiwa. Ka-Jessie, happy birthday po. Ang mga taga La Union ay nagpapaabot sa inyo ng pagbati sa araw na ito. Nabati na rin natin ang mga taga Batangas, Jen. Nag-birthday din pala ang kanilang tagapangasiwa ng Batangas. Nung Sabado. North yan o South? Ang Peter Castillo. Ayun. Batangas. Basta Batangas. Nakalagay. Basta sa Batangas. Ayan.
Sa Calamba City naman ng Ka-Urge, lagi din nung nakasabaybay sa atin, ano? At patul daw nilang ikinakampanya, Nelson, ang panonood ng palatuntunang saganang mamamayan. Yun. Di ba? Oo. Salamat po ng marami sa support at kay ginagawa namin ng lahat ng kaparaanan para nang sa ganun hindi naman kami mapahiya sa inyo. Ayan. Oo. Baka mamiyan, nanood po kami. Parang Wala namang kami napala. Pero kahit pa paano po, naging masaya kayo, sapat na sa amin yun. Yan. Ayan. Okay? Masayang panonood din daw sa mga nasa Babies Pantupad, Tanang Sora, Quezon City. Babies, pantupad? Babies? Ba, ang ganda. Gusto kong bumisita dyan. Isa lang yung pantupad ko. Ganun. Patahi tayo ng terno dyan. Ayan. At ay ka Ernesto Pascual, birthday din po sa araw na ito. Happy birthday po ka Ernesto. Ayan. So ano pa ang dapat nating matalakay sa hapong ito, Nelson? Ibig sabihin dyan, nakaka 2 points na hindi si Alex Ayala, ha? Si Senador Marcoleta. 2 points. 2-0. Ba, bakit? Ay 1 point yung systems loss, di ba? Ganon. Di ba? Oo nga. Sabi niya, alisin na natin ang systems loss. Wala pumapansin. Ang tagal na eh. Nagsona. Kasi paano nila papansinin yun number 1 campaign contributor yung di ba? Nagsona. Alisin na natin ang systems loss. At kinabukasan, ito yung mga panukalang batas natin. Tagalin natin systems loss na yan. 1-0. Mismo ang Pangulo nagsabing, we demand. Demand eh. Ano na natin, i-amend na natin ang IPIRA law. Bahagi nga niyan, sa amendments ay alisin na po ang systems loss. Yeah. Tapos ngayon naman, mag-submit tayo ng nautical chart sa United Nations. Ayun. Sabi, hindi kailangan yan. Ano yan? Automatic. Di ba? May baseline tayo. Kakwento 200 nautical miles. Atin na yan. Atin ng West Philippine Sea. Hindi, mag-submit tayo. Kailangan natin Hindi na. Professor ako eh. Marunong ka pa sa akin. Expert ako sa... Hindi. Nag-Latin pa, no? Ano sabi sa Latin? Yung hindi ko ba... Basta. If a picture paints 1,000 words. Basta, bahala sila. Hindi ako expert eh. Ba't ka makikinig dyan hindi ka naman expert sa maritime? Yun. Ako nagtuturo, ilang taon na ako nagturo eh. Alam ko na lang, may mapa na. Hindi ka kasi nagtatanong sa akin. Ang tagal-tagal na ng mapa yan, 2012 pa eh. Anong mapa hinahanap mo? Ayun. Ayan, nagsabit tayo ng bagong mapa. Kasi hinahanapan para talaga tayo ng mapa. Sabi ng UN, ng UNCLOS, magsumiti na kayo para Yan. kilalanin na natin yan. Hindi, 2-0. Yan. Dahil dyan, nagpapabati ng mga taga-distrito ng Yan. Mamburao. 3-0 yan. Oo. Kawili de Luna, taga Bamburao yun eh. Di ba? Binabati naman ng ka-Janin Balahadja. Yan. Ang kanyang asawa, ka Enrique. Yun. Talaga naman. Ako, Nelson, reviewin lang nila yung 10, Commandments. Hindi. 10 commandments yan. hindi yung 10 power bill ni Senador Marcoleta. Oo. Kasi 10 yun na may kinalaman lahat sa kuryente. Oo. Yun, kapag na talaka yun at naipasa, Gagaan sa ng tingin ko baka seal sa kuryente. papaimbulog ulit. Baka bawi ang trust rating ng Pangulo. So, Diba? 2-0 na tayo. Oo. 10 yan dyan eh. 10 nga, baka maging 10-0 yan pag Oo nagkataon. nga, antayin natin yung pangatlo. Oo. Tapos ang ikaka-champion nyo dyan, pag napalaya. Champion. Sabihin na, walang kwenta yung kaso. Sabihin ng Sandigan Basura. Bayan, Oo tsaka nga. nag-decision na ang Supreme Court. Di ba? Kasi kahapon pala, in-arraignment siya, binasahan ng sakdal. Pero hindi siya nagpasok ng anumang plea. Yes. Kasi meron pa silang petition sa Supreme Sa Court. Supreme Court pala. At ngayon pala ang kanyang lead counsel si Attorney Moises Tolentino. Oo, mahusay yan. Dating yan LRTA ganun ba? administrator. Ay, oo nga, natatanda Yes. ko nga. Si Ka Moises. Attorney Moises. Ka-Moises. May dala pa bang tungkod siya? Hindi, malakas na ngayon. Ganun ba? Tsaka pinalo niya yung bato, lumigwak ang tubig. Bumuhos ang tubig doon sa Hindi, si Kamoises, baka lagi na nanonood sa atin yan. Ganun ba? Nandiyan lang sa may gawin ng Prisco. Baka nanonood kayo, tawagan niyo kami. Kasi pala, first time niya palang umattend sa hearing kahapon. Oo nga. Ina-ambush interview siya. Sabi niya, pasensya na kayo, hindi ko masagot lahat yan. Kasi first time niya nag-appearance doon sa pagiging abogado ni Senador Rodante Marcoleta. Yan. Yan.
Yan. So ano pa? Gusto mo ba pag-usapan natin yung baha na naman sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Tingnan natin kasi hindi natin may iwasan dyan na Oho. ito lang, bago lang tayo pumasok, ang lakas ng ulan sa labas eh. Yun na nga. Di ba, ang lakas ng ulan araw-araw. Oho. Saan ba ang mga lugar bumaha? I-report pala ito mamaya. Pero ipagpapauna na po namin sa inyo. Maraming baha. Oho, dyan ho sa may bahagi ng Pangasinan tsaka ng Aurora. Aba. Oho. Sa Bagyong Luis pa to. Nagkaroon daw po ng landslide dyan. Meron din sa, sa Benguet ba ito? Oo. Naku po, matindi pala mga nangyari. Ay, iba pa pala yung report ni Freddy Rolioda mamaya. Oo, magkasunod na report yan. Oho. At meron din ginawang pag-rescue dyan sa La Union. La Union. Oo. Kababati lang natin ang mga taga La Union. Nagdiriwang ng birthday. Meron Tapos din talagang mga malalakas na ulan. kasi yung La Union, nasa baybaying andun yan eh. Nandyan ang ating surfing capital of the Philippines. Yes. Yung sa may San Juan, La Union, Luzon. Iba pa yung surfing dun sa may Siargao. Oo. Diyan naman, kung nasa Luzon ka, yang sa may bahagi ng San Juan, La Union. Tama. Ang alon daw dyan, kapag ka mga isang palapag lang ng gusali ang alon, maliit yun. Pagka umabot ng 2, 3, tuwan-tuwa na yung mga turista. Nagsasurfing na sa lugar na yan. Mamaya. Magre-report yata si Freddy. Yes, iba pa yun. Pero itong baha sa Aurora, balita lang natin to. Tama ba? Ganon. Ayan o. Oo. Pangasinan, binaha. Yun daw pong, yan? Dagupan, Kalasyaw Road. Yan. Ayan o. Napilitan daw po ang mga motorista na bumagal ng takbo dahil sa matindihong baha at patuloy daw po ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw sa mga low-lying areas, partikular na po sa mga komunidad, malapit po sa Marusay River. Ayan o. Yan. Lakas o. 7:27 a.m. Kayo na pa pala yan, no? Kahapon. Kahapon pala, August 3. Oo. Ayan. Sana humupa na ngayon yan, yung mga lugar na yan. At ang good news pa natin, Nelson, dahil sa mga pangyayari na yan, bahagyang good news. Tumaas ng bahagya ang ating level ng tubig sa Angat Dam. Sa dam. Sa dam. Tumaas daw po halos ng 5 metro dahil sa mga pag-ulan. Bagamat malayo sa Pangasinan, dito sa Metro Manila, pero below normal pa rin tayo. Mas mababa pa rin po sa normal na level, pero tumaas naman ng kahit paano, mga 5 metro daw po itinaas. Ayan. Sabi doon sa monitoring ng Hydrology Division ng Pag-asa. Kaya kahit paano nakakatulong. Kaya sabi ko nga dapat ipunin na natin yung baha, dali natin lahat doon sa mga dam. Uhaw na uhaw ang dam natin eh. Ayun. Matindi ang pagkauhaw. Doon sa mga lugar na hindi kailangan, doon ho naman pumupunta ito hong tubig baha na ito. Yan. Sa Dipakulaw, Aurora, Yan, medyo malayo-layo yan. nag-overflow naman ng spillway. Ayan sa barangay Dianed. At humarang sa daan ng mga lupa at bato. Parang landslide din pala, no? Dulot ng landslide. Ayun. Matindi. Hindi pa yan dahil meron pang parating. Yung bagyong Dolphin. Dolphin. Oo. Binabantayan din natin. Bagamat itong Luis ata, papalabas na ito, no? Oo. Pero... Hindi, iba pa yun. Palabas yung Luis. Yun nga, yung Luis. Pero papasok naman yung Dolphin. Papasok yung Dolphin. Oo. Ang mahirap sa Dolphin dyan, hindi man basta nagpapakita yan. Bakit? Bigla na Yung isdang Dolphin. Bigla na lilitaw eh. Oo. Nako. Papasok na pala. Malapit na. Ayun na nga. Anyway, ganyan po mga pangyayari ngayon. Ay, nako. 5:23 na. Update naman tayo, Nelson, sa impeachment. Ano ba nangyari sa impeachment? Bagamat marami po ang hindi na gaanong interesado eh. Ano bago yan, babating ko muna itong Abid Pandaw natin, Jen. Sino? Birthday daw po bukas ng John Soriano. Uy! John Soriano, ang daddy ni Mariel Angela. Yan! Happy birthday po. Malayo ba sila? Malapit lang? Malapit lang yan. Malapit lang. Oo.
Tama-tama. Bukas pa naman yung birthday. Matutuloy na yung ating pagkain ng pansit luglug siguro. Pwede. At saka yung pansit alangan. Yun. Oh, diyan sa Kalumpit, Bulacan. Aha. Ay, nako. Ito po, update lang tayo doon sa impeachment. Ika-12 araw na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano ha? Sa ika-12 araw po, Nagdesisyon na. Guilty na yan. Guilty. hindi. Tanggal na yan. Kung tatanungin mo si Senador... Ayaw ko magbanggit sa Nagbotohan na ba? Nag-guilty na? Tapos na? Wala, ano pa lang. Pangalawang article pa lang eh. Ganun ba? Tagal naman. No? Article 2, Article 1 ang pinag-uusapan. Natapos tayo sa Article 2. Confidential fund dyan. Ha? Confidential funds. Hindi. Yes, tama. May kinalaman sa paggasta ng confidential fund. Ano bang nangyari? Ipinagpatuloy daw po ng prosecution panel ang kanila pong direct examination kay Attorney Roderick Wamil, na dati pong State Auditor ng COA, Intelligence and Confidential Funds Office, COA ICFAO. Ayan. Ngayong araw ay sumentro po ang testimonya sa liquidation report ng OBP para sa tig 125 billion pesos na confidential funds para po sa first, second at third quarter ng 2023. Ayan, ano ha? Ayon po dito kay Ginoong Wamil, halos pare-pareho daw po ang obserbasyon nila sa accomplishment reporting ng OBP. May mga item daw na pinaggagastusan gaya ng medicine, food aid at travel expenses na hindi kasama sa allowable expenses. Sa ilalim po ito ng COA Joint Memorandum Circular 2015-01. At kulang din daw sa supporting documents sa sinumite ng OBP para sa ibinayad na reward sa mga informant. Dahil dito, nag-issue daw po ang COA ng Audit Observation Memorandum of Notice ang suspension ng OBP para kompletuhin ang kulang ng mga dokumento. Sinishare ko po yan, yung sa part ng, hanapin mo nga nasun, baka meron sa part naman ng depensa, no? Binabasa ko lang ito sa part ng prosecution, ha? Yung presentation nila. Kasi kanina, narinig ko, kino-cross-examine na rin siya ni Atty. Michael Powe. Ano ha? Sige. Hinati daw po sa tig 37.5 million pesos para sa 3 quarter mula po February hanggang September 2023. Ayan. Base po sa Physical Financial Plan ng DepEd, kasama raw sa paggagamitan nito ay para sa prevention, elimination at reduction ng recruitment ng New People's Army and Communist Group sa hanay po ng mga teacher at mga estudyante. Naku, ito ang dahilan, Nason. Ito, sikreto lang natin, ha? Ano sikreto yan? Ito daw ata ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga militanteng grupo dito kay, sa mga Duterte. Dahil? Dahil sa halos 3 taon sila na walang recruitment. Ayun nga daw yung ginamitan ng confidential yun na. fund. Kasi yung mga recruitment nila sa mga eskwelahan kumbaga naharang na agad sila gamit itong mga confidential funds na Ayun ito. nga, oo nga, tama. Kaya hanggang ngayon ata, hindi maalis ang galit nila. Ang paggagalaitin nila sa mga Duterte. Ayun. Ayan. Pati si Elton dyan, galit na galit eh. Bakit daw? Wala. Elton Kasama rin daw dito ang abuse prevention, anti-illegal activities at ang anti-terrorism program na nakasentro po sa mga paaralan. Ayan. Kasi ang mga paaralan, Nelson, yan ang parang pugad nila, recruitment area yan eh. Ayan, tama. Nakita mo yung mga leader ng militanteng grupo na minsan nawawala yung mga estudyante nila. Oo. Kasama, Marami nagre-reklamong nanay dyan, no? Kasama pala nitong mga kilalang leader. At nung tinatanong na ng mga magulang, hinahanap yung kanilang mga anak, sa halip na mag-aral, tinuturuan pala ng pamumuhay sa bundok at kung paano magkasa ng kalibre 45 baril. Ayun nga. Yun. Oo, totoo. Nako, kaya mukhang kim-kim nila yung galit na yan. Ito pa. Nagpatotoo daw po sa Senate Impeachment Court ang dating COA State Auditor. Tuloy natin ito, si Roderick Wamil, na nabigo daw po ang OBP at DepEd na magsumite ng ilang mga kinakailangang dokumento para mapatunayan daw po ang bahagi na kanilang mga iniulat na gastusin mula sa confidential funds noong pong 2023. Ayon pa po kay Wamil, nag-ulat ang OBP ng 15 million pesos na reward payments mula po February 6 hanggang March 29, 2023 at 12 million pesos mula po April 25
hanggang June 30, 2023. Pero, ang problema daw, Nelson, mga kababayan, wala daw po sinumiting documentary evidence Aha. at nagpapatunay daw po ng impormasyong ibinigay na mga informer ay nagresulta sa matagumpay ng information gathering at surveillance activities alinsunod po sa item 4.8.5b ng Joint Circular 2015-01. Yan. Nagulat daw pong OBP ng karagdagang 35 million pesos na reward payments sa accomplishment report ito, pero wala rin daw pong kalakip na mga dokumento magpapatunay na naging matagumpay ang intelligence o surveillance activities na sinasabing pinagbatayan daw po ng mga reward. Mukhang nagtagumpay, walang recruitment Diba? Natigil yung recruitment Bukod dito, iniulat din daw po ng OBP ang 20 million pesos para po sa incentives at travel expenses na may kaugnayan daw po sa confidential operation, 10 million piso para sa unang reporting period at 10 million pesos para daw po sa ikalawa. Ayan. At tinalakay din po sa pagdinig ng paggamit ng confidential funds daw po ng DepEd. Binabanggit na hindi daw po nagsumite ang DepEd ng mga listahang sumusuportang dokumento na nagpapakita kung alin mga komunidad, paaralan o mga partikular na aktibidad ang kaugnay sa mga iniulat nitong confidential fund operations. Wala rin namanong mga record na nagpapatunay sa mga pahayag tungkol daw po sa pagtaas ng ulat ng pang-aabuso, etc. etc. At binabanggit din po ni Ginoong Wamil na nagulat daw pong DepEd ng 27.4 million pesos na gastusin para sa ikalawa at ikatlong quarter ng 2023 para po sa mga programang laban sa illegal na aktibidad at sa extremist at terrorist group. Wala rin manong sa isumiting support ang dokumento para putukuyin ang mga umano'y illegal na aktibidad. Sa pagdinig, kinumpirma rin po ni Wawil na may nakatakdang 37.5 million pesos na confidential fund allocation ang DepEd sa bawat quarter para sa una, ikalawa at ikatlong quarter ng 2023. At kinilala rin po niya ang lagda sa bahaging approved by mga dokumentong ay nakapatungkol daw po kay Vice President Sara Duterte. Ayan, doon sa pamamagitan ng mga specimen signature ay nakilala daw po niya yung lagda ng Vice Presidente. Nason. Ayan. Ayan. Sa panig po ng prosecution yan, Ayan. Mayroon ba sagot ang panig naman ng depensa, Nason? Hindi, wala dito Wala ba? Wala. Basta napanood ko, nag-cross-examination lang. Gano'n. Sayang. Sana kinuha din natin. Ilang punto lang naman ang tinanong Yun na nga. Una, tinanong niya kung meron bang irregular doon sa paggastos ng within 11 days. Wala daw naman Sabi nung sabi nung state kaya auditor. nga hindi naman nila na-question yun Na parang, ibig sabihin, Normal binibigyan mo lang ng malisya. Yung paggamit. Kasi hindi raw pang 125 tapos within 11 days. Hindi, wala. Sabi nung hindi yan. Walang bearing. Ganon. Wala sa COA. Kasi sa kanila, budget mo yan Yes. kung anong mo yun dyan, kung kailan mo gastusin, basta i-liquidate mo. Yung mga liquidation nga yung kine-question lang. Ayun. Kaya para hindi na pinatagal, tapos, sa anong tagpo ang pangyayari? Wala na. Bukas, anong pag-uusapan sa impeachment? Bawa ko kung may bago pang Tuloy pa ba? Bakit pinahinto na? Hindi kayo. Yun lang. At, hindi tayo gano'ng nagkaroon ng iba pa interest. mga tanong Well, ayun na siguro ang... At saka meron pa isa dyan. May ipinakitang parang sulat si Attorney Michael Powa na nagpapakita na kasi sabi ni anong pangalan nung testigo? Richard, Wamil. Wamil, Si Attorney Wamil. Sabi niya, State Auditor. mula daw nang siya ay magtrabaho sa COA, wala namang Vice President na may intelligence fund o confidential fund. Napalitaw ni Attorney Powa na noong Vice President si Jojo Binay Okay. ay nandun na siya sa COA, yung testigo. Si itong si Ginoong Wamil. Nandun na. Okay. At pinakita, tingnan mo, basahin mo. Hindi ba kayo, may Vice President, may rin, confidential fund? Parang pinapalitaw niya na namimili lang ng sasabihin yung gano'n. hindi niya, parang meron siyang motibo na
magtago ng mga impormasyon na sa tingin niya ay hindi makakaganda sa prosecution. Ayun. Kasi sinabi niya, mula na ako'y maupo sa COA, magtrabaho, walang vice president na may confidential fund. Ganun. Lumitaw, nung naupo siya, si Binay, vice Meron president, ding may confidential fund. Ibig sabihin, hindi nagsasabi ng buong katotohanan yung testigo, di ba? Kasi talaga naman alam ko noon ang vice president meron talagang confidential fund. Ayun nga. Hindi lamang po ang tanggapan ng Pangulo eh. Yun ang punto na nakuha ko nung kino-cross-examine na. Kasi ang Office of the Vice President may sariling security force yan eh. Di ba sa presidente yung PSG, Presidential Security Group. Ang OBP man meron din na puwersa ang binabantayan naman ay tanggapan ng pangalawang pangulo. Di ba? Yun. So Yun ang lumitaw kanina. Oo. Ewan ko lang kung, siyempre, alam mo naman, yung magdedesisyon dyan, mga senador, di ba? totoo. Oo. Meron nga rin hamon. Ewan ko, hanggang ngayon ay tuloy pa rin daw ang hamon kay BP Inday Sara Duterte na dumaluman lamang sa pagdinig na sinasagawa ng impeachment court na son. Bagamat wala pong nag-uubliga sa pangalawang pangulo na bagamat siya inaharap sa impeachment presente dapat siya. Wala nagbabawal. Kumbaga, diskarte nila yon. So, kasi po, ang panawagan daw po ng prosecution team, dumalo sa kanyang impeachment trial, sa halip daw po na, di ba nasa biyahe daw siya ngayon eh. Parang ilang araw. Nasa ibang bansa. Ano ba, hindi kayo saywar ito ni BP Inday Sara? Kumbaga, sige, magbakbakan kayo dyan. Samantalang ako rito, papito-pito ko, pabakasyon ako rito, di habang ako'y pinag-uusapan ninyo, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Di ba? Ano ba yung sabi yung statement ni BP Sara? Pag ako'y in-impeach ninyo, di okay na, finish na, wala tayong magagawa. Gusto niyo yan eh. Oo nga. Di ba? Ang panawagan daw po ay mahalagang harapin ng pangalawang pangulo ang paglilitis at ang mga paratang laban sa kanya. Ayun, binabanggit po ng House Prosecution Spokesperson si Attorney J. Tolosa na ang pagpapakita daw po ito ng paggalang sa itinakdang prosesong itinakda ng konstitusyon. At kino-question daw po nila ang madalas na biyahe ni BP Inday Sara sa abroad at umaabot na raw po ng 91 days mula 2025 hanggang 2026 at mukhang malaki-laki na rin daw po ang nagagastos ng pangalawang pangulo sa kanyang biyahe. Ako naman, sabi ko nga, wala tayong magagawa, yung diskarte niya yun eh. Wala naman siguro paglabag sa batas yun. Hindi ba pwede idagdag sa impeachment complaint? Wala. Hindi ba pwede? Ihabol yan, ihabol. Kumbaga, most troubled Vice President. Hindi ba betrayal of public trust? Hindi. Kahit ano pa isang pa niya dyan, depende pa sa magbobotohan yan eh. Jaywalking. Guilty. Guilty. Tanggalin sa pwesto. Oo nga, doon din talaga bawi. Kaya wala akong nawalan na ako ng gana sa impeachment. Ganun. Kasi ganun eh. Hindi talaga sa merito ng kasi nga, halo yan eh. Political at saka... Politika. At saka mula noong na-impeach si CJ Corona, na base sa mga di umano'y ebidensya, tapos kalaunan ay acquitted pala siya, wala siyang Pagdating sa kasalanan. korte. Discouraged na ako na parang, wala, talagang politika ang impeachment. Ganon. Wala lang, kung hindi lang siguro sila pinilit noon ng dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi matuloy yung impeachment noon, di ba? Yun na nga. Mukhang talagang political lang po eh. Kasi noon ata, ang nag-ugat ata yun, yung pinaimbestigahan ata ng yung property ba yun? Oo, Doon yung ata Hacienda nag-ugat yun. Lucita yun. Siningil ng buwis. Ayun, mahirap din sa mga sitwasyong ito. Anyway, magbe-break pa raw po kami. Meron pa pong mahalagang paalala. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Tanggap tayo ng report, tubig sa Bridal Veil Falls. Ba?
Gandang falls dyan. Bridal Bay Falls. Oo, parang ano yan, yung belo ng bagong ganun? kasal. Oo. Sa barangay Twin Peak. Oo. Bumulwak daw po. Ba? Pababa kahapon. Ang gandang tingnan yan. Hindi, mas nakakatakot kung bumulwak pataas yan, ano? Oo nga. Falls talaga, pababa talaga yan. Kapag ang bulwak niyan ay pataas. Nako eh. Doon tayo. Ano ba sabi? Ano sabi? Ulitin natin. Bumulwak daw po pababa. Tubig sa Bridal Veil Falls. Oo. Tapos ang barangay Twin Peaks. Oo. Napakaganda sigurong lugar niyan. Dapat papuntahan yan. no? Mapuntahan natin. Ang tindi raw dahil sa habagat. Ano nangyari doon sa tubig? Sa falls? Bumulwak pababa. Dahil sa habagat. Kasi sa amin, pataas ang bulwak eh. Ganun. Kakaiba nga dito. Kapag pataas ang bulwak niya, fountain yan. Hindi yan falls. Ano? May report po kay... Sino ito mag-report sa atin? Sino? Kaya Si naman pala. Freddy Rolioda. Naintindihan ko na. Ayun. Naintindihan ko na. Ito yung gumugulong pataas ito eh. Hindi ito gumugulong pa baba eh. Freddy, magandang hapon sa'yo. Live yan. Freddy. Oo, live. Nagmistulang isang dambuhalang tubig ang nabuo habang patuloy na bumabagsak at rumaragasa sa iba palang ilog ang tubig ulang galing sa kabundukan matapos bayuhin ng malalakas na buhos ng ulan ang mga lugar sa Cordillera tulad ng lungsod ng Baguio at lalawigan ng Benguet. Sa video na ibinahagi ni Twin Peaks punong barangay Lenny Campolet sa kanyang FB page makikita ang malakas na bulwak o current ng tubig na bumabagsak sa ibaba habang nakamasid ang ilang residente na nakapwesto di kalayuan sa lugar. Ang ganitong senaryo ay nararanasan at nasasaksihan ng mga taga-barangay Twin Peaks sa Cannon Road tuwing may bagyo at lumalakas ang mga pag-ulan. Katunayan sa mga nakaraang post ni Kapitana Campolet, partikular noong September 2022 noong nakaraang taon, ganitong senaryo din ang nasaksihan ng mga residente dito sa Camp 1 Cannon Road sa Tuba, Benguet. Samantala, pinangunahan pa rin ni Campolet katuwang ng ilang residente at mga barangay officials ang pagtatabi at pagtatanggal ng mga batong nahulog mula sa mga kabundukan dulot ng mga pag-ulan sa lugar. Bahagi pa rin ng isinagawang clearing operation sa naapektuhang kalsada sa Cannon Road. Samantala, isinara muna pansamantala ang Cannon Road para sa mga non-resident dahil sa posibilidad na pag-uupa ng lupa kung saan ay maghatid ng panganib sa mga dadaang mga motorista. Mula sa lalawigan ng Benguet, Fred Rolioda para sa Ganang Mamamayan. Salamat. Uy, nakaka-nervous yung falls. Falls pala yun, ano? Pero hindi mo mapapaliguan eh. Putik eh. Tinignan ko dyan yung... Kasi yan may bagyo, di ba? Kung ano itsura niyan, pagka normal. Ang ganda pala. Ganun. Malinis yung tubig. Tubig puti. Kaya, kasi maraming tinignan ko, maraming bridal veil falls sa iba't ibang bansa. Kaya isa Pilipinas, isa ito. Oo, kaya tinatawag na bridal veil. Di ba pagka yung kakasal. yung belo ng kasal, Yung belo, yung puti na naka dito sa likod. Parang gano'n yung tubig niya. Oo, parang veil ng ano. Yung kapag kahalikan mo na, hahawiin mo yan eh. Oo. Di ba? Oo, pagka iangat mo, you may kiss the bride. Yes. Ayun. Ginawa mo yan, noong nakaraan lang, di ba? Kaya, belo. Belo. Iba pa yung kay Vicky. Hindi yun. Ano yun eh. Di ba yung tubig niya ay diretsong gano'n, na parang belo. Ayun. Pero Ganda nga, tinignan ko rito. Sabi ko, ano pa itsura niyan? Parang nakaka-nervous Oo, yun. diretsong na parang puting buhok na mahaba. Yung pala yun, kaya bridal veil. Oo, meron din pala niyan sa ibang mga bansa. Pati itsura kaparehas. Sige. Meron pa isa. At may malalakas na pagulan daw po naranasan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at hanging habagat. Alamin natin, may rescue and clearing operation din na ginawa sa barangay New Poblacion, Burgos, La Union. Magbabalita si Juvie Noto. Juvie. Malalakas na pag-ulan ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at hanging habagat mula ngayong Martes, August 4 hanggang Huwebes, August 6 ayon sa Pag-asa. Nagsagawa ng rescue and clearing operation sa barangay New Poblacion, Burgos, La Union sa pangunguna ng La Union PPO. Mula dito sa La Union, Juvie Noto para sa Saganang Mamamayan.
Ayan, ako, ingat po kayo ha. Pabigla-bigla po ang buhos na ulan ngayon kahit sa mga lugar na walang bagyo na son ha. Oho, Eh, totoo. ganyan po ang nangyayari. At saka ang malimit, yung sa bundok ba, umuulan, tapos pagdating sa patag, wala kayong kamalay-malay, Yes. bakit biglang lumaragasa po yung tubig? Yeah. Di ba? Biglang Lumaki yung alon. lalaki yung alon, Sa mga lalaki yung ilog. tubig, Oho. wala ka namang makitang ulan. Ha? Oh, dati kasi meron na tayong mga ano yan, tawag doon yung mga gadget na ginagamit kapag ka ang ilog merong pag-ulan sa taas, aalarma dapat sa baba, merong mga mga indicator, Nelson. Pero mukhang ang iba ata yan, ninanakaw. Yeah. Kinukuha yung mga gadget na ito, kaya yun po ang nangyayari. Rumaragasa na pala yung tubig, wala tayong kamalay-malay dito sa mga ibabang bahagi, samantalang sa taas, malakas ang buhos ng ulan. Ngayon? Yeah. Batiin muna natin ang Sino yan? mga taga-lokal ng Marseille, France, District of Western Europe. Uy! Alam mo ba, magsa-celebrate sila ng, today pala ito, Ba? 17th anniversary. Ayun, 17th anniversary. Lokal ng Marseille, France. Marseille. Oo. Oo. Naka Naka 5 days din ako dyan, ha? ito bukas sa kanila kasi August 3 pa lang sa kanila. Ayun, oo. Naka 5 days ka sa Marseille? Marseille, yung simula yung Lunes, Marseille, Mercredi. Sige, gumugulo na usapan natin. At shoutout din kay Kuya Marlex Cantor. Ay, Ka Marlex, kamusta na po kayo? Lagi nakasubaybay sa atin dyan. Oo, nako. Naabangan Para tayo. mapasubaybay sa atin ng Ka Marlex, ibig sabihin pambihira ang talak. Wala siguro magawa Ka Marlex. Tinitingnan niya kung magkakamali tayo. Aga. Yari tayo. Shoutout din kay Kasam Onghungko, William Andangna, Ariel Yabut, Nestor, Ed Reynel, JC Cat ng Guilford and Burnaby, British Columbia. Ayan. Ba, lahat po ay laging nanonood na ng Saganang Mamamayan. Ayan. At happy birthday to Bisdak Pilipinas. Uy, tagahanga daw ng Net 25. At bumabati rin sila kay Senador Rodante Marcoleta. Mula kay Ate Ruby, RJYC Vlog ng Vancouver. Ayan. Aha. Aba, ang Eranio Kinisio pala, birthday din bukas na, son. Wow! Oy, Kinisio, kamusta po kayo? Hindi na kinadadalo ng Doña Faustina, ha? At advance happy birthday po. Bukas pala ang kanyang kaarawan. Yan, ang Kinisio. Binabati rin Karani natin. Kinisio. Yan. Oo, ang mga kapatid sa Orchard, Singapore. Uy! Ang kapatid na Geraldine Humilde at Lloyda Divina, binabati ni Sandro Ternida. Yan. Sabi naman ni Kuya Tony Lagunoy, ang Justin Siem, paano ibig kasi yun? SIEM, season. At sa kanyang may bahay ang Marian season na pinababati po kanilang butihing ina ng Ofelia season, United Bayanihan, Santa Rosa, Laguna. Marami pong salamat. Ayan. Ofelia season, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Si Sandro Ternida naman, Nabati ko nabanggit na ko yan. na pala sa Orchard, At saka itong ang Careste Bugarin, sa may bahagi ng South Korea, happy viewing po sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Ayan. Si Mercy Cano, Jen Nelson, tama ba ito? Bakit wala kayong audio sa Net 20? Meron tayo. Kanina po yun kasi nakaidlip yung teknisa namin, pero okay na po ngayon. At wala na ho siyang trabaho. Huwag kayo mag-alala. Magbe-break pa muna. Mayroon pa ba? May pahabol pa. Dumarami ang tagatangkilik natin sa Ganang Mamamayan, ha? Sige po, magbe-break pa, magbabalik pa po sa Ganang Mamamayan.
Nelson, mga kababayan, kahapon pala ay tinatawag nating National Line Workers Appreciation Day. Ito po yung mga nagtatrabaho na yung mga lineman. Ito yung akala mo Spider-Man, Nelson, ha? Yung Oh, Spider-Man talaga. Tawag sa kanila. Spider-Man ba talaga yun? Oo, yan talagang tawag sa kanila. Ganun ba yun? Nagkakabit ng kuryente yan eh. Mga kable sa mga high tension wire. Tapos ngayon, papakabit po kayo? Papakabit pa kayo? At tapos kakabitan nilang gano'n. Oo. Kung babayaran mo lang sila. Iba at baka ibang Spider-Man yun. Iba? Sino yan? Ito daw pong National Line Workers Appreciation Day, August 3. Ayon, binabati po kayo ni House Speaker Boji D sapagkat ang buong bansa daw po, ito mga line workers, ay nagpapakita ng mahalagang puwersa sa pagpapanatili po ng maayos sa supply ng kuryente sa komunidad. Yun. Binabanggit po ni Speaker D na ang maasahan at walang pati daw po supply ng kuryente at mahalagang batayan ng infrastruktura sa bansa, edukasyon, pangangalaga daw po sa kalusugan, negosyo at paglikha ng hanap buhay. Binabanggit pa po na kung walang kuryente ay haharap sa malaking hamon ng mga pabrika, negosyo, ospital, paralan at ang pag-unlad ng ekonomiya. At kinilala din po ni Speaker D ang ambag ng mga energy producers, regulators, electric cooperative, distribution utilities at iba pang mga magagawa na nagpapatayo naman at nagmimintena ng transmission at distribution system ng bansa. Ayan. At nagbibigay-pugay po sa mga line worker na personal daw pong humarap sa panganib sa pag-akyat ng poste. Poste pala, Nelson, hindi yung sa mga... Di ba, minsan nakita mo yung training nito, yung tutungtong sila sa may isang maliit na poste. Oo. Tapos sa ibang bansa, ano yan, may contest yan eh. Tama rin. Di ba? Oo. At pagkukumpuni daw po ng mga power facility upang matiyak na maabot ang serbisyo sa mga bahay, paralan, ospital at negosyo. Ayan. Congratulations po sa inyo. Sana ay dumami pa kayo. Pero mahirap pala ang training yan. Nelson, ha? Dati nakakausap ko yung mga taga-NGCP kasi sila ang may pinakamaraming mga lineman. Yung mga sa mga ano. Ang alam kong training niyan, Jen, may live wire. Hahawakan mo. Ano ka? Dapat nakatsinelas o wala? Nakalubog ka sa tubig. Kisay ka doon, pare ko. Hindi ba totoo yun? Yung tutungtong ka sa mataas na pose na hindi ka malulula. Oo, may mga ganyan. Ganun Sa YouTube napapanood ka, ganun pala ang training to mga lineman na ito. Ay, nako. Anyway, kanya-kanya tayong talent, no? Yan po naman ang kanilang talent. Eto, Jen, gusto mo ba bumili ng murang bigas? Abay, oo naman. May binebenta ako rito ha? Yung mas mura pa sa bebente? Hindi, mas mura yung 20. Ito 26 pesos per kilo. Abay, baka naman mabango-bango yan. Oo. Ano, sige. Gusto mo bang bumili? Meron pa ritong natitirang 740,000 na sako. Hindi, kalahating sako lang ang bibili ko. Pakadami naman yan. Bilhin mo na. Hindi, 740,000 na sako. Bibigay ko yun yung 26. Benta mo ng 50. Kasi 50 naman ang bilihan ngayon, di ba? Sige. Madodoble Baka may pera tubo mo. pa tayo dyan. Tignan natin kung may puhunan tayo. Yes. Ang gagawin mo lang, Jen, ha? 740,000 sako ng bigas, bayaran mo ng pinakamababa, 26 pesos eh. Depende sa status, hanggang 29 kung ano ang gusto mong ano. Sasali ka lang sa auction. Ba, i-auction pala. I-auction, oo. Pupunta ka sa NFA at sasali ka sa auction. Ay, nako. Oo, sabi ni Administrator Arsenio Lacson. Larry Lacson. Larry pala, iba pa rin Arsenio. Oo. Alam mo kung bakit dumami ito? Kasi in-auction nila ito noong June 30. Alam mo nangyari? Bakit daw? Walang bumili. Ay, bakit? Kasi yung isang sumali, isa lang sumali ha? Oo. Walang kulang sa dokumento. Nako. Walang dalang ID. Ibigay nyo na. Kasi tumagal ng aging rice na pala yan. 740,000 na sako. Ha? Kung ako dyan, Nelson, huwag nyo na hanapan ng mahalagang requirements. Oo nga. Ang gusto lang naman niya, maibenta niya kasi luma. Baga,
Laon na yan eh. Huwag niyong anahin to. Good and fit for human consumption ito. Ha? Pwede pa isaing yan? Pwede. Ang problema lang, may kaunting amoy. Oh. Konti lang naman amoy. Yung pag sinaing mo, mag-uuwian lahat ng mga nasa nag-aalisan. At may bahagyang discoloration, naninilaw ng kaunti. Ayun. Kung ako ka sa inyo, huwag nyo nang hanapan ng ganyan mga requirements. Kasi kung gusto naman talaga nilang ibenta, di ba? Wala ho itong bukbok. Walang bukbok. Kaya sumali na ko sa auction. Ito, isa na nga lang ang sumali, hinigpitan nyo pa. Walang idea. Kung ako niya, i-revise nyo na yung mga rules. Basta mabili, di ba? Oo, kasi aging rice naman, luma na. Hindi, baka kasi sabihin ninyo, kami rin ang bumili, tapos binenta namin ng mahal. Gusto lang namin sumunod sa... Nasa sa kanila na yan, kung ganyan. 740,000 na bigas eh. Kung sako, pangit ang image nila, wala tayong magagawa. Pero kung ako sa Sabagay. kanila, kung meron kagustuhan na intensyon na bilhin yan, ibenta nyo na po. Huwag nyo nang hanapan na kung ano-ano pang mga requirements. Ayun nga. Di ba? Parang ang dating tuloy yan, hinigpitan nyo pa. Baka doon pa kayo pag-isipan ng hindi maganda. At tapos mabulok pa, no? Yan, Hindi rin pag napakinabangan. Hindi nyo na lalo mapapakinabangan. Kaya lang ako nagtataka, no? Paano sila magkakaroon ng ganito kadaming bigas na naiimbak? Di ba, ibig sabihin, hindi maganda yung sistema. Ayun na nga. Yun, check yun. Yun, ganyan, suma total lang yan. Mabubulok to eh. Lugi na nga sila, nalulugi pa lalo. Oo nga. Kasi ang NFA, hindi naman para tumubo yan, kundi talagang ano yan dole out eh. Yes. Palugi talaga yan mga pero yan eh. kahit na kung maganda ang management mo, di ba? Well, tama ka. Yung supply niyan. Kung maganda ang inyong sistema, hindi kayo aabot sa ganitong mag-o-auction, tas walang gustong sumali. Yan. Walang bumili. Mabubulok po yan. Merong, iba ata sa custom ata yun, sa Sambuanga. Iba pa yun. Iba pa ata yun. Anyway, ito to, sa mga health workers, barangay health workers, Nelson, ihabol ko lang, may good news. Ako, ang problema, pangalawang beses na pala itong naipasa sa katutuling pagbasa, na isabat na panukalang batas na gawin na po ang Magna Carta for Barangay Health Workers, Senate Bill number 1905. Ito daw po'y isinusulong ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.B. Arcito bilang principal author at sponsor. Patuloy po nilang ipinaglalaban ng panukal hanggang sa ganap ito maging batas para mabigyan daw po ng nararapat na pagkilala, benepisyo at proteksyon ng mga barangay health workers. Billion ito, Nelson, ha? Milyon ito mga barangay health workers natin. Sa ilalim po ng panukala, kikilalanin daw po ang BHW bilang mahalagang katuwang sa pagkapatupad po ng primary health care at ng universal health care. Nakapalo po dito ang benepisyo at marami pa. Hindi daw po bababa sa 3,000 piso na buwan ng honorarium, transportation hazard allowance, annual gift, etc. etc. Sana daw po sa taong ito, bagamat nung nakaraan kasi naipasa na ito, Nelson, pero hindi napirmahan ng Pangulo. Sana daw po sa pagkakataong ito ay mapirmahan na po ng Pangulo at maging ganap na batas ito pong Magna Carta for Barangay Health Workers. Ayan. Ang bilis ng oras. So, tapos na po ang araw ng Miyerkules. August, ano ngayon, Nelson? August 4. August 4. Martes pala. Martes. Bukas po ay Miyerkules. Ang bilis ng araw. Ano, ha? Wala tayong kakibukibo. Minsan tapos ng Agosto, Setyembre na pala. Sa isang kembot natin. Anyway. Okay na tayo? Baka mayroon pang mga pahabol na mga greetings at magdamdam ang ating mga taga-subaybay. Nelson? Ang Ate Ruby Piñaranda, sabi ni Ate Ruby, nabati ko na Ate Ruby. Ang Karani Kinisyo, advance happy birthday bukas. Ayan. Sabi naman ni Kuya Emer de la Vega, belated happy birthday po sa Ka Pedro Castillo ng Batangas. Ano ba? Sabi mo na kanina, Nelson, no? Ang pagbati mula po sa lokal ng Sabang at kay Kuya Emar de la Vega. Salamat po. Ka Pedro Castillo, happy birthday po sa inyo dyan po sa distrito ng Batangas. Si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio dyan po sa Kanaynayan, Santa Cruz, Zambales. Ingat po kayo. Maulan ba Zambales ngayon? Sunday? Maulan? Ako, ingat po kayo. At uso na ngayon ang sakit, lalo kapag tayo nagkakaedad na, ha? Ito po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!